Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta may papaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Sabi nga nila minsan, hindi lahat ng bagay na akala natin ay swerte ay talagang biyaya. Dahil kung minsan, yun pa ang nagdadala ng problema sa buhay natin. Magandang araw po Sir Bon at sa lahat ng mga kadayo. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Rodelin, taga-Tondo. At nais ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang kababalaghang nagpabago sa buhay naming mag-anak. Hindi ko akalaing isang lumang bracelet lang ang tuluyang sisira sa buhay namin. Taong 1995 nang mangyari ang lahat ng ito. Nakatira kami noon sa isang maliit na bahay sa ilalim ng tulay. Kasama ang asawa kong si Kanor at ang dalawa naming anak. Yung panganay namin ay babae at grade 6 na noon. Yung bunso naman ay 2 taong gulang pa lang. Mahirap ang buhay namin. Yung bahay namin ay gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, na kapag umuulan ng malakas ay tumutulo ang bubong. Sa ilalim naman ng bahay ay may maruming tubig dahil estero ang nasa ilalim ng tulay. Minsan nga kapag malakas ang ulan ay tumataas pa ang tubig at halos umaabot sa sahig ng bahay namin. At kahit mahirap ang buhay namin ay hindi rin naman kami matino. Ako aminado kong adik ako sa tong its noon. Halos araw-araw akong nasa sugalan. Kapag may kaunting pera ay diretso agad sa tong its. Ang nasa isip ko palagi ay baka sakaling manalo at lumaki ang pera ko. Ganon din ang asawa kong si Kanor. Pero mas malala siya kasi sabungero na at babaero pa. Minsan, ilang araw siyang nawawala. Tapos umuwi, wala namang dalang pera. At kadalasan talo sa sabong. Kung minsan naman ay amoy alak pa. Kapag talo siya ay kami ang napagbubuntungan ng ganit. Kaya halos araw-araw kaming nag-aaway. Pero kahit ganon ay wala pa rin nagbabago sa amin. Tuloy pa rin kami sa bisyo namin. Hanggang sa isang hapon ay sumama ko sa isang tong-itan sa kabilang eskinita. Marami kaming naglalaro noon. Pero may isang matandang babae na hindi ko pa nakikita dati na tahimik lang siya buong laro. At hindi rin siya gaanong nagsasalita. Habang tumatagal ang laro ay isa-isa kong natalo ang mga kalaban ko hanggang sa kaming dalawa na lang ng matanda ang natira. At sa uli ay ako ang nanalo. Siyempre natuwa ako dahil medyo malaki rin ang napanalunan ko noon. Pero nang singilin ko na yung matanda sa pusta niya, ay napansin kong kulang ang ibinayad niya. Kaya agad akong nagreklamo. Sinabi ko na hindi pwedeng kulang ang bayad dahil pinaghirapan ko rin ang panalo ko. Napayuko ang matanda. Sabi niya ay wala na raw talaga siyang pera. At akala ko noon ay palusot lang niya para makalusot sa utang. Pero maya-maya ay inilabas siyang lumang bracelet mula sa bulsa niya. Kulay pilak iyon at may kakaibang disenyo. Mukha yung luma pero halatang inaalagaan. Sabi ng matanda ay binana pa raw niya yon sa kanilang mga ninuno.
Lucky charm daw yun. Nakakapagdala raw ng swerte sa pera, negosyo at hanap buhay. Noong una ay ayaw ko sana. Ano naman ang gagawin ko sa bracelet? Mas gusto ko pa rin ang pera. Pero dahil wala naman siyang maibayad ay tinanggap ko na lang. Wala rin naman akong choice. Pagkabot niya sa bracelet ay parang may kakaiba akong naramdaman pero hindi ko pinansin. Ang nasa isip ko noon ay baka totoo ang sinasabi niyang pampaswerte yun. At bago umalis ang matanda ay ngumiti siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba talaga ang ngiti niya. Na parang ngiting tagumpay pero hindi ko pa maipaliwanag noon. Pagkatapos noon ay umalis siya at hindi ko na siya muling nakita kahit kailan. Hindi ko alam noon na ang araw na tinanggap ko ang bracelet na yon ang simula ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Pagkatapos kong makuha ang bracelet mula sa matandang babae ay umasa talaga ako na baka sakaling magbago ang buhay namin. Sabi kasi niya ay pampaswerte raw yun. Akala ko doon ay baka yun na ang sagot sa lahat ng problema namin. Pero kabaligtaran ang nangyari. Imbes na gumanda ang buhay namin ay lalo itong lumala. Noong una ay hindi ko agad napansin. Pero habang tumatagal ay parang sunod-sunod na ang malas. Dati, kahit papano ay may mga panahong nananalo ako sa tong-its. Pero pagkatapos kong isuot ang bracelet ay halos wala na akong panalo. Kung meron man ay sobrang liit lang. Mas madalas akong umuwi na ubus ang pera. Ganon din si Kanor. Halos araw-araw talo sa sabong. Kung minsan, nangungutang pa siya para may maipusta lang. Kapag natatalo ay galit na galit siyang umuwi. At ako naman ay mainit din ang ulo dahil sa mga talo ko sa sugal. Dahil doon ay lalong dumalas ang away namin. Halos gabi-gabi kaming nagsisigawan. Naririnig na kami ng mga kapitbahay. At may mga pagkakataong kinakatok na nila ang dingding ng bahay para tumigil kami. Pero wala kaming pakialam noon kasi pareho kaming puno ng galit. Dumating pa sa punto na halos wala na kaming makain. Dahil yung perang dapat pambili ng bigas ay nauubos sa tong-its at sabong. Minsan asin na lang ang ulam namin. At minsan naman kape lang para may laman ng tiyan. Naawa ko ngayon kapag naalala ko ang mga anak ko. Lalo na ang panganay kong babae. Kahit bata pa siya noon, ay siya pa ang nag-aalaga sa bunso niyang kapatid habang kami ng tatay niya ay abala sa mga bisyo namin. Hanggang isang gabi, ubuwi si Kanor, natalo na naman. Galit na galit siya. Ako naman ay kakauwi ko lang din mula sa tong-itan at wala rin akong dalang pera. Pagpasok pa lang niya ng bahay ay nagsimula na agad kaming magtalo. Hanggang sa nauwi na naman sa sigawan. Sinumbatan ko siya tungkol sa pambababae niya. At sinabi kong wala na siyang silbi bilang asawa at ama. Siya naman ay kung ano-anong masasakit na salita rin ang ibinato sa akin. At habang tumatagal ay lalo kong nag-init. Parang may kung anong bumubulong sa isip ko noon. Hanggang sa hindi ko na malayang nakapagsalita ako ng bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Sabi ko noon ay buwisit si Kanor. At kung bakit hindi pa siya mamatay. Sila ng mga anak niya para tumigil na siya sa pambababae. Pagkasabi ko noon ay natahimik sandali ang paligid. Tapos nagdabog si Kanor.
Kinuha niya ang sombrero niya at lumabas ng bahay. Iniwan niya kaming lahat. Ako naman ay naupo lang at patuloy na umiiyak sa galit. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala noon. Ang alam ko lang ay pareho kaming hindi naging maingat sa mga anak namin ng gabing yon. Ang bunso kong anak ay natutulog noon sa duyan at akala namin ligtas siya roon. Pero habang abala kami sa pag-aaway ay walang nakapansin na nagising pala siya. Unti-unti siyang nakababa mula sa duyan. Wala ring nakapansin na gumapang siya papunta sa gilid ng bahay. Hanggang sa tuluyan siyang nahulog sa silong. At dahil may tubig sa ilalim ng bahay namin ay doon siya nalaglag. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas. At bigla na lang akong nakarinig ng sigawan mula sa lamas. May kapitbahay na tumatawag sa pangalan ko. At nang lumabas ako ay nakita ko silang nakatingin sa tubig sa ilalim ng bahay. At doon ko nakita ang pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Ang bunso kong anak na palutang-lutang sa tubig at wala ng buhay. Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling yon, Sir Bon. Hindi ako makasigaw at hindi ako makahiyak. Nakatayo lang ako habang nakatitig sa anak kong wala ng buhay. At paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang binitawan ko ilang minuto bago yon. Hindi ko alam noon kung nagkataon lang ba ang lahat o kung may mas madilim nang nagsisimulang kumilos sa buhay namin. Pagkatapos mamatay ang bunso kong anak ay parang gumuho ang buong mundo ko. Araw-araw akong umiiyak at hindi ako makatulog ng maayos. Kapag pumipikit ako, ang nakikita ko ay ang katawan ng anak kong palutang-lutang sa tubig sa ilalim ng bahay namin. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang gabing yon. At paulit-ulit ko ring sinisisi ang sarili ko. Pero habang lumilipas sa mga araw ay may isa pa akong sinisisi na ang higit sa lahat. Si Kanor. Sa isip ko noon kung hindi siya naging sugarol, babaero at walang pakialam sa pamilya namin, ay baka hindi nangyari ang lahat. Kung hindi kami nag-away ng gabing yon, ay baka buhay pa rin ang anak namin. Isang linggo matapos mailibing ang bunso namin ay lalo lang naging magulo ang relasyon namin. Pareho kaming sugatan at pareho kaming galit. Pero imbis na magdamayan ay mas lalo kaming nagkasakitan. Halos araw-araw kaming nagtatalo. Wala nang natitirang pagmamahal. At puro sisihan na lang. Isang gabi ay muli na naman kaming nag-away. Tahimik sana ang gabi pero bigla na naman niyang binuksan ang usapan tungkol sa pera. Nauwi na naman yon sa sigawan. At sinisisi niya ako dahil sa pagsusugal ko. Ako naman ay sinisisi siya dahil sa mga bisyo at pambababae niya. Habang tumatagal ang pagtatalo namin ay lalo kong napupuno ng galit. Hindi ko na rin kontrolado ang mga lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa nasabi ko ang isang bagay na hindi ko dapat sinabi. Na sana siya na lang ang namatay at hindi ang anak namin. Pagkatapos ko noon sabihin ay natahimik si Kanor. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumalikod. Ako naman ay nagpatuloy sa pag-iyak hanggang makatulog. Kinabukasan ay maagang nagising ang panganay kong anak at narinig ko siyang sumisigaw. Akala ko nung una ay may nangyari sa kanya. Pero nang lumapit ako ay nakita kong nakatayo siya
sa tabi ng higaan ng tatay niya. Hindi na gumagalaw si Kanor. Hindi na humihinga at hindi na gumising pa. Dinala pa namin siya sa pinakamalapit na ospital. Pero wala na raw talaga. Ayon sa sabi ng doktor ay posible raw na bangungot. Bigla na lang siyang namatay habang natutulog. Parang nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko yun. Isang linggo lang ang lumipas mula nang sabihin kung sana siya na lang ang namatay. At biglang patay na nga siya. Doon nagsimulang bumalik sa isip ko ang bracelet. Naalala ko ang matandang babae. Naalala ko rin ang pagkamatay ng anak ko matapos kong mabitawan ang masasakit na salita. Pero pinilit kong isipin na baka nagkataon lang ang lahat. Hanggang sa dumating ang burol ni Kanor. At doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Madalas mamatay ang mga kandila sa tabi ng kabaong. Sa una, akala namin ay normal lang. Baka mahangin lang. Pero kahit sarado ang mga bintana ay kusa pa rin itong namamatay. Paulit-ulit. Minsan kakasindi pa lang ay mamamatay agad. Nagsimula na ring magbulungan ang mga bisita. May mga nagsasabing mabigat daw ang pakiramdam nila sa loob ng burol. Na parang may ibang presensya raw na kasama namin. Mas lalo kong kinilabutan nang may isang kapitbahay na nagpakita ng mga litrato na kuha niya gamit ang kamera. Sa halos lahat ng larawan ay may puting anyo sa may banda ng kabaong. Noong una akala namin ay epekto lang ng ilaw. Pero habang tinitignan namin ng mabuti ay parang tao ang hugis nito. At sa isang larawan ay kitang-kita ang parang muka. Isang mukhang galit na nakatitig sa direksyon namin. At sa mga sandaling yon ay nagsimula na akong matakot na baka hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Akala ko matatapos na ang lahat pagkatapos mailibing si Kanor. At akala ko sapat na ang pagkawala ng anak ko at ng asawa ko. Pero nagkamali ako. Pagkatapos ng libing ay mas lalo lang naging kakaiba ang mga nangyayari sa bahay namin. Tuwing gabi ay may naririnig akong iyak ng sanggol. Sa una akala ko guni-guni ko lang dahil sa lungkot at pagod. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malinaw ang tunog na parang nanggagaling mismo sa dating duyan ng bunso kong anak. May mga gabi rin na nagigising ako dahil may naririnig akong boses. Mahina lang pero malinaw. Boses ni Kanor. Paulit-ulit niyang sinasabi na pinabayaan ko daw siya at pinabayaan ko sila. Sa sobrang takot ko ay halos hindi na ako makatulog. Minsan nakasindi lahat ng ilaw sa bahay namin hanggang umaga. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Dahil hindi ko na kaya ang mga nangyayari ay nagpa siya akong humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo sa kabilang barangay. Pagdating ko pa lang sa bahay niya, hindi pa man ako nakakapagsalita, ay napatingin agad siya sa kamay ko, sa bracelet. At bigla siyang naging seryoso. Tinanong niya kung saan ko raw nakuha yon. Ikinuwento ko ang tungkol sa matandang babae na natalo ko sa Tong Its. Pagkarinig niya noon ay napailing siya. Sabi niya ay di raw ordinaryong bracelet ang suot ko. May dala raw yung mabigat na sumpa. Ayon sa kanya ay pagmamay-ari raw yon ng isang masamang nilalang.
Hindi raw yun pampaswerte gaya ng sinabi ng matanda. Sa halip ay pinalalakas daw nito ang galit, sama ng loob at masasamang salita ng nagsusuot. At mas nakakatakot pa, sabi niya, bawat masamang salitang nabibitawan ko kapag galit ako ay mas madaling magkatotoo. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko yun. Doon ko naalala ang mga sinabi ko kay Kanor bago namatay ang anak namin. Naalala ko rin ang sinabi ko kay Kanor bago siya bangungutin. At may isa pa akong biglang naalala. Ang hipag ko. Ilang buwan bago mangyari ang lahat ay nag-away kami noon dahil sa pera. Sa sobrang galit ko ay nasabi ko sa kanya na sana raw ay malasin siya habang buhay. Hindi ko yon sineryoso noon. Pero matapos ang ilang linggo ay sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa kanila. Naghirap sila, nawala ng hanap buhay. At ang mas nakakatakot ay nagkaroon ng kakaibang sakit ang asawa niya. Unti-unting naging hirap itong magsalita na parang umurong ang dila nito at naging bulol. Ayon sa mga doktor ay wala silang makitang malinaw na dahilan. At habang naaalala ko ang lahat ng yon, ay unti-unti kong napagtanto na baka totoo ang sinasabi ng albularyo tungkol sa bracelet na suot ko. Payo ng albularyo na hubarin ko na ang bracelet at sunugin ito. Doon na ako tuluyan humingi ng tawad sa Diyos. Sa ritual ng dasal at paglilinis ay sinunog namin ang bracelet. At habang nasusunog ito, parang may bigat na nawala sa dibdib ko. Pagkatapos noon ay unti-unting nawala ang mga iyak at boses sa bahay namin. Naging tahimik na ulit ang paligid. Gumaling din kalaunan ang asawa ng hipag ko at nakabawi sila sa buhay. Ako naman ay tumigil na sa pagsusugal at sinubukang ayusin ang buhay ko kasama ang panganay kong anak. Simula noon ay hindi na rin muling nagpakita ang matandang babae. Doon ko napagtanto na hindi lahat ng mukhang swerte ay biyaya. Dahil kung minsan ay sumpa pala ang kapalit. Maraming salamat kay Sir Bon sa pagkakataong mapakinggan ang aking kwento. Maraming salamat Rodeline sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa lahat ng nakinig. Sana ay may maging paalala ito na mag-ingat sa mga desisyon natin. Lalo na kapag galit tayo at hindi lahat ng swerte ay totoo. At minsan may kapalit na hindi natin inaasahan. Mag-ingat po kayo palagi mga kadayo.